Halimbawa ng, ano itong Tagalog? Pina naman eh, kasi lahat eh. Ano ba yun? Pananalita, pananaw, pag-ibig, pananampalataya, purity. Sandali lang, para hindi tayo mahirapan, kunin natin yung root word niya. Pure. Ayan. Puro. O yan. Parang may puro. Sinanimos doon sa word na kalinisan. Amen? So, halimbawa po tayo, mga kabataan, lalo na ng kalinisan. Kasi marami kasi mga kabataan ngayon, sumusunod sa uso. No? Dahil uso raw ang ano eh? Uso eh. Dahil uso ng mga instant, ikakasal, instant, meron na agad isang anak. Instant, meron. Dahil uso ang mga maikli, wala man sa swimming pool, para mag-swimming, ano? Wala naman sa bahay, na magtataka ka, wala naman sa bahay, yung sinusuot niya para matutulog na. Nasa SM niya na. Ano, nasa bahay ka ba ka? Matutulog ka na ba? Ba't ganyan ang suot mo? Nakakalungkot. Di ba? Nakakalungkot. Tapos, sabi nga nung humingi ng payo, merong humingi ng payo, sabi niya, nagsumbong actually eh. Nagsumbong siya, binabastos po ako. Sabi naman nung kausap niya, eh, paano ka hindi babastos eh? Tignan mo yung suot mo. Diba? So, hindi po, huwag po tayo makiuso-uso. Tignan din po natin yan, kung yan bang kanina po pinag-aralan natin, on for the glory of God. Hindi mo na kailangang ipakita sa buong mundo na ikaw ay maganda, ikaw ay sexy. Huwag mo na ipakita yun. Ang mahalaga, yung iyong kalooban, malinis, puro, speaking of pure. Yan ay nagsasalita patungkol sa puso. Maging halimbawa tayo ng kalinisan, mga kabataan. Huwag tayong bumaya sa nakukulture na kasi tayo sa ibang bansa eh. No? Nung minsan, meron pumunta dito na, na Koreano, maiksi yung nakatinis ka. Okay lang, that is their culture. Naintindihan natin yun. We know that, kultura nila yun eh. Pero ikaw na Pilipino, hindi mo kultura yun. At minsan, ilagay mo sa lugar. Kaya nga yung mga anak ko, minsan, pag pupunta sa church, lagi nagtatanong sa akin, lalo na yung dalaga ko. Okay ba ito na? Sabi niya. Minsan, lalong-lalo na, pag suot niya, manang, di ba? Okay yan, di ba? Okay yan. Nanay niya naman, sabi niya, masyado namang pangbatua. Sa pakulitan niya, di ba? So, pag pinakita, okay na ba ito dad? Hanggang tuhod eh, okay yan, basta mag-short ka lang. Ayan, di ba? Mag-short ka lang. Okay, di ba? Kung medyo napakaikli hanggang tuhod na, medyo habaan mo rin. Kasi pupunta ka sa church eh. Dapat alam mo rin kung ano yung susunod mo pag pupunta ka sa church. Di ba? Pero hindi tayo naghahatol. I mean, ako personally, yun ang may papayo sa inyo at ito yung sinasabi ko sa aking mga anak. Di ba? At minsan si Mark sumusobra naman. Mas maanong pa pala siya sa akin. Hindi ko alam. Pero siya yun eh. At rin-respect ko siya doon. No? So, ingat-ingat po tayo sa bawat sinusuot po natin. Di ba? At minsan, pag pinakita niya, oops! Hindi anak yan. Hindi pang church yan. Pang party yan. Sana naman nakikinig naman siya sa akin nung mali mga gulong yun. Biro lang. Biro lang po. So, ako yung natutuwa pag nakakakita ko ng mga kabataan na, di ba? Kumbaga eh, sabi nga ng Biblia eh, kumbaga maging decent po tayo. Maging decent tayo. Amen? Panatiliin po natin yung Pilipino o Pilipina, kilala pa naman po tayo sa kanya, di ba? So, pwede kang makiuso, provided na alam mo rin yung limit mo. Yung lugar na pupuntahan mo, di ba? Hindi yung sabi ko hindi ka naman mag-swimming, pero wala ka naman sa swimming pool. Pero ang suot mo, parang mag-swimming. Di ba? So, yun po yung sinasabi natin dito. Hindi po ibig sabihin ginagawa nila. Kasi minsan, merong nagkaroon ng seminar. Sabi gano'n,
na yung panahon, iba na nga, no? Parang nawawala na yung kalinisan kasi uso naman ang lilit na, kaya yung iba nagliliit, kasi o ganon. So, nangaral yung isang pastora na teacher namin sa Bible School. At yung mga bisita, mga matatalino rin, mga attorney, no? Mga may pinagtarahan. So, sabi raw nila, well, sabi nila, yung tinuturo na unawaan natin, naunawaan namin. Pero, hindi ba parang ang hirap ng sundin yan sa panahon natin ngayon dahil nandito na tayo sa generasyon ng, kumbaga, 20th century. Diba? So, sabi naman nung pastora na nagturo ng seminar, parating seminar, which is ito rin ang aming standing. Nasabi niya gano'n, well, kung yun yung pananaw ko, basta tapos sinasabi ko lang yung sinasabi ng salita ng Lord. Pero kung sinasabi ninyo ay ganito, na kung sila, ginagawa nila yun, at ang tubo nila, impyerno, kung gusto mo rin sumama sa impyerno, gawin mo. Ganun po ka-direct. Maliwanag po ba? Kasi sabi ng Biblia, huwag kang maging natitisuhan. Huwag kang gagawa ng isang bagay na pwedeng ikasala ng isang tao. Pananagutin mo yan sa Diyos. Maliwanag po ba? So maging halimbawa po tayo ng kalinisan. Huwag kang matakot na baka mamaya walang magkagusto sa akin. Hindi po totoo yan. Meron at meron kang katapat. Kasi meron pong Adan na nawawala ka niyan isang gadyan. Meron at meron pong katapat ang bawat isa sa akin. Amen. Yung iba gusto nila magpapayag. Kasi baka walang magkagusto sa kanila. Kaya yung kinakain nila, konti. Gusto nila, tawag nila doon, sexy. Yung panahon po natin, ayoko ng payat eh. Gusto ko po, chubby. That time, chubby po si Mrs. Kaya kung makita ko siya, nainulala ko agad. Ayoko yung mga halos, hindi po ako nagpapaano, hindi po kayo. Hindi naman ako masyadong binigay ko lang kung halimbawa yung mga sarili. Meron din naman, ayaw naman nila sexy naman ako, no? Merong gusto nila, yung iba gusto. Diba yung iba, yung dahil kulot-kulot, katulad ng buong magpapaliman. Kasi baka walang magkagusto, gusto ko iba. Huwag kang matakot kahit nakulot pa rin, nakulot. Dahil meron kang katapat. Pag nakita yan, magbibighani yan, ito anak mo ba yung kulot? Eh pag pinaliman mo yan, nakita mo yung dinisenyo ng Diyos sa'yo. Pinaliman mo eh. Diba? All things work together for good. Kung ano man ang pagkaka-disenyo mo ngayon, because bawat isa sa atin, we are uniquely designed by God. Amen. Bawat isa sa atin, meron po tayong katapat. Meron ginawa ang Diyos na isang mata na lalaki na mabibighani kung sino ka man ngayon. Amen. Palapakan natin si Lord. Hindi mo na kailangan magpapakita